kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At ayun na nga ang tagal po nating nawala mga kapatid dahil meron po tayong mga inayos at nagkaroon po tayo ng konting problema. Ano na po ang nangyayari sa mundo ng politika mga kapatid, Pero hindi man po tayo nakakapag-upload, ay patuloy po tayong nagmamatsyag at patuloy po tayong nakikinig at nakikibalita sa mga nangyayari po sa ating lipunan mga kapatid. At ayun na nga nagkaroon na rin po ng pahayag kanina si Vice President Sara Duterte tungkol po sa kanyang kaharapin na impeachment. Mga kapatid, mukhang inuusig po talaga ng sobra-sobra ang ating mahal na Vice Presidente. Ang sabi nga po niya kanina sa kanya pong naging panayam, mga kapatid, maiksi man ang kanya naging pahayag pero masyado pong matalinghaga mga kapatid, at ang kanya pong naging pahayag ay God save the Philippines mga kapatid. At marami din pong katanungan ng iba't ibang panig ng media na mga nakinig po ng conference si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo po kanina ay patuloy pong nanahimik po at hindi po nagbigay ng mga paunlak po si Vice President Sara Duterte sa ibang mga katanungan ng ibang mga media. May mga hindi po siya nasagot sa mga katanungan pong ibinabato sa kanya mga kapatid. At ayun na nga halos mahigit na po 80% na po mga kapatid na ng Kamara de Representante ang pumirma po laban po sa endorsement po sa kinaharap po na impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw po ay nadagdagan pa po ito lang 12 kongresista mga kapatid. 12 kongresista po ang nadagdag. Kaya kabuuan po ay umabot na po na 240 na po ang pumirma sa impeachment po, pabor para ipa-impeach po si Vice President Sara Duterte. At may mga kongresista pa rin po na tumitindig at naniniwala pa rin po na hindi po ang pagpapa-impeach ang solusyon para po maging maayos ang bansa. Mga kapatid, ang sinasabi nga po natin dito, pinangunahan po ito ng anak ng Pangulong Bongbong Marcos na si Sandro Marcos mga kapatid. At ang sabi po niya gawin lang po kung ano ang trabaho. Yan po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang anak. At nakikita po natin mga kapatid, mukha pong ano po kaya ang darating sa mga panahon at sa mga oras na once po na ito po ay gumulong na at makarating na po sa Senado mga kapatid. At nagkaroon din po ng pahayag si Joel Villanueva na sila po ay wala pong session, sila po ay naka-adjourn hanggang June po mga kapatid. So ano po kaya ang mangyayari? Nakakagimbal po parang ang masyado po yatang naging tinik, masyado pong tinik sa mga politiko, lalong-lalo na po sa mga kalaban sa politiko, sa kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte. At sinabi po niya kanina, na siya po ay wala pong mga kaibigang mga politiko at wala po siyang mga kumare at mga ninang ng anak na mga politiko, mga kapatid. Gayon pa din po suportado pa rin po ng maraming Pilipino si Vice President Sara Duterte sa kanya pong mga pagdadaanan. At nakakalungkot po ito, dahil po sa kinaharap po na problema ng ating bansa. Ang mga katanungan po ng maraming Pilipino, ang kagutuman po na nararanasan at hirap po na pinagdadaan ng bansang Pilipinas ay ang solusyon po ng Marcos administration at ng Kamara de Representante ay pag-usig po at pagpapatalisik kay Vice President Sara Duterte mga kapatid, na mukhang napagkaisahan po niya yung mga tao pong tinulungan nila at itinaas nila ng mga kamay noong mga nagdaang eleksyon mga kapatid. Ngayon po ay yun po ang umuusig sa kanya. Kaya magtataka pa po tayo mga kapatid. Ang laban po ni Vice President Sara Duterte ngayon mga kapatid ay sukdulan po talaga. Pero ano't-ano pa man po, hinihiling po nagkaroon po si Drilon, nagpanayag na rin po ng kung sino-sino po ang nagpahayag na mas maigi daw po na magbitiw na lang daw po si Vice President Sara Duterte sa kanyang tungkulin upang hindi na daw po ito ma-impeach at bumalik na lang daw po ito sa 2028 mga kapatid, kung siya po ay nagpaplano na po sa kanyang pagtakbo bilang bilang presidente po ng ating bansa
sa 2028 presidential election, no? Kaya yun po ang gusto po talaga nilang mangyari, mga kapatid, no? Ay maipuwesto po ang kanilang manok na si Martin Romualdez sa mga darating na panahon. Gusto po nilang mapa-impeach at mukhang si Martin Tambalus Romualdez po ang papalit kay Vice President Sara Duterte, na ang tanong po kaya ay papaboran po kaya ito ng maraming Pilipino? Papabor po kaya ang maraming Pilipino sa gusto pong mangyari nito ni Tambaluslos, na pinangunahan niya po ito, no? Ano po kaya ang mangyayari sa mga darating na panahon? Tayo po, excited po tayo kung ito po ay magiging trial at ito po ay uusad na at makakarating na po sa Senado. Ang hindi lang po natin dito alam, mga kapatid, kung ito po ba ay makakakuha ng bilang, kung ito po ba ay makakakuha ng sapat na numero upang hindi po mapatalsik si Vice President Sara Duterte, dahil alam naman po natin na hindi lang po ang Kamara de Representante ang gustong magpatalsik kay Vice President Sara Duterte, bagkus hindi pa rin po natin alam ang tunay pong kalalagayan at ano po ang magiging laggalaw nito sa Senado, no? Alam po natin at nababalita po na umiikot po at bumubuhos po ang pera ngayon sa Kamara de Representante dahil ang sabi nga po nila ay may mga nabayaran daw po dito. Kung ito man po ay totoo, hindi po natin alam. Totoo man po ba ito o hindi, hindi po natin alam. Yan po ay base lamang po sa mga kumakalat, lumalabas na issue. Na sana po kung ito man ay makarating sa Senado ay huwag naman po sanang pahintulutan na mabahiran at mapolitika at mabili po ng pera ang ating mga ang ating mga senador, Sana po ay maging patas din po kayo at makapag-isip ng tama, Dahil po ang ulitin po natin dito, hindi po si Vice President Sara Duterte ang makalulutas po. Hindi po ang pagpatalsik kay Vice President Sara Duterte ang makapaglulutas ng maraming problemang kinaharap ng bansang Pilipinas. Gayun pa man din, mga kapatid, patuloy po tayong nananalangin. Alam po natin na ang katatagan po ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang paglaban, ang kanyang lakas, ang kanyang dedikasyon na pamunuan po ang ating bansa ay nararamdaman po ng maraming Pilipino yan. Hindi lang ako, bagkus ng maraming Pilipino, na nagtitiwala at nagmamahal kay Vice President Sara Duterte ay umaasang malalagpasan niya po ito. Huwag po siyang makinig sa mga batikos. Alam po natin na matatag po si Vice President Sara Duterte sa mga hamon pong pinagdadaanan niya ngayon. Mahal na Vice President Sara Duterte, kasama mo po ang maraming Pilipino na nagdadasal at nananalangin, na malagpasan niyo po at makayanan niyo pa po ang ginagawa pong hamon, nagawa po ng mapanlinglang ng mga politikong nandyan sa Kamara de Representante. Marami pong nagmamahal, magpakatatag lang po kayo at patuloy lang pong lumaban sa mga hamon po ng buhay na inyong pinagdadaanan. Kayo po, mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? Magkomento ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po at sa inyong panonood. Pasensya na po, ngayon lang po ulit tayo nakapag-upload. Bye po!